at natatakot na dahil sa pagkakakulong nitong si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, wala na daw po silang panghatak sa masa. Biruin nyo, wala kayong tiwala sa inyong mga sarili? Ang inaasahan nyo lang ay si Digong Duterte? Kawawa naman itong PDP laban. No? Wala nang naniniwala sa kanila. Panoorin natin. Etong hysterical nitong si Robin Padilla na wala namang kwenta. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Kailangan daw nila. Ngayon, yung aming number one crowd drawer, nakakulong. So, paano po ngayon yan? Ayan. So, ibig sabihin yan, ito ang isang halimbawa ng mangga. Alam nyo, mga kababayan, kaya napapahamak si Digong Dahil binibit-bit nila. Di ba sila naman po ang nagbit-bit doon sa Hong Kong. Kaya yung tao, mga kababayan, hindi niya napaghandaan na siya ay uhulihin na. Baka nga totoo pa na sila lang din ang nagpahamak. Pero kung totoong mahal nyo si Duterte, dapat pinagpapahingan nyo na sa politika. Dapat kayo mismo ang nagsasabi at nag-a-advise sa kanya, Tatay Digong, enjoy na lang yung buhay mo na natitira pa sa mundo. Diba? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera ang PDP. Hindi po kami... Parang sinabi mo na, Robin Padilla, kaya ka lang nanalo dahil dumikit ka sa mga Duterte. Kita nyo na? Wala silang tiwala sa sarili kasi walang mga plataforma. Ang plataforma nila, mga kababayan, ay para manalo at, di ba? Sinabi nila mismo yan kapag sila nanalo, sila haharangin nila ang impeachment ni Sara. Yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Kapag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi... So ibig sabihin, mga kababayan, kung wala daw si Digong, kailangan mo nang bigyan yung mga tao. 'Di ba? Kailangan mong bigyan ng pagkain, pamasahe. Oy, lumalabas na sa bunganga mo nabubuking ka. O baka naman isa pa. Baka may isa pang ibig sabihin. Kaya kayo natatakot na wala si Digong, baka mamaya dahil mapipris na yung pera ni Digong at dahil maraming babayaran sa ginagawa niya doon sa dahig ngayon, ay baka maubusan kayo ng ng pondo. Wala nang magbibigay, wala nang magpapasahod. Kaya yung mga DDS nag-aaway-away na. Kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na parang kaming inalisan ng ulo. Alam nyo, nakikita ko dito, mga kababayan, talagang they are truly yung nagpapakita po na sila ay talagang manggagamit. Hindi nila tunay na mahal ang Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nila mahal na mahal nila. In fact, ito ay talagang ginagamit nila for publicity. Ginagamit nila para makahatak ng tao. Yun ang totoo. Aminin man natin at hindi, si Rodrigo Roa Duterte talaga, kahit papano, ang mas maraming, tawag dito mga kababayan, mga follower, kumpara sa mga PDP laban na to na wala namang kakwenta-kwenta. Sino ba yung mga pambato nila? Ipe, wala na, laos na. Sino pa? Bongo, mga kababayan, si Malasakit, si Mr. Bato, 'di ba? Si Mr. Puncher Hole, Jimmy Bondok. Sino pa? Lambino. Mga kababayan, wala namang mga wenta. Pero inyo, ang tanda-tanda na nung tao, 80 years old na.
kapag kayo ang kumakaladkad kay Digong, okay lang. Kapag halimbawa si Digong ay uhulihin, 80 years old na yan, nakakawawa, ulul. Hindi kayo naawa nung dinala ninyo sa Hong Kong. Iniharap ninyo sa mga tao, dapat nagpapahinga na lang. Tama po, panangga ang ginagawa nyo kay Digong. Kasi po yung aming ulo Oh. na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, Mm. wala po. Nandito nakakulong sa malayong lugar. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito Aha. sa partido. Kasi po talagang kami po ay inabandona na rin ng napakarami namin kasama sa lokal. Yun. Yun. May setback talaga. Oh, di ngayon nararamdaman nyo na kayo ay wala ng power. Sobrang abuso kasi pinaggagawa ninyo eh. Kaya ngayon, minumura nyo pa ang Panginoon ng amo ninyo. Oh, lahat na lang gustong sampalin, lahat gustong tadyakan. Ano ngayon ang nangyayari sa inyo? Sino ba naghamon sa ICC? Sino ba nagsabi, carry on, bring it on, bukas kailangan nandyan na. Tumatanda na ako, baka hindi na nila ako makasuhan. Sabi nga be careful to what you wish for. Ah. At naglilipatan na po yan ng ibang partido. Ah. Kaya kami po, sa ngayon, sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. Ayun, wala kayong direksyon. Diyos ko, mga kababayan, sa makatuwid talaga itong mga taong to, the one who controlled them actually is Digong. Or the one they wanted to serve is Digong Duterte, not our country. Yun ang gusto nilang ipakita dito eh. Di ba mga kababayan, unang-una, si Digong Duterte kung titingnan natin, nagawa naman niya ang lahat eh. Lahat ng gusto niya. Lahat ng iniling niya. Pati pambababae. Uy, babat nasama na naman yung pambababae dyan. Hindi, ang ibig kong sabihin mga kababayan, dapat yung tao, tayo bilang isang senador, bilang halal ng taong bayan, dapat may sarili tayong diskarte. Dapat tayo ay may tinatawag na tawag dito mga kababayan, may sarili pong pag-iisip na dapat pinapairal natin. Hindi tayo nakadepende lang doon sa iisang tao. Dito lumalabas na wala talaga kayong sariling mga ulo. Kayo ay mga puppet lang ni Digong at pinakikinabangan nyo rin siya kaya kayo nandyan sa pwesto. Ang tawag dyan, wala kayong contingency plan. 'Di ba? Kaya kayo ngayon nahihirapan dahil ang pag-asa nyo para manalo ay gamitin yung matandang Digong. 'Yun ang totoo. Even Sara Duterte, mga kababayan, ay ginagamit niya at gusto niya si Digong nandoon lang sa dahig para makakuha ng simpatya. At kayo para makakuha ng boto, si Digong ang pinupronta ninyo. Sa makatuwid, manggagamit kayo. Diba? Maliwanag yun, mga ka-GP Natics. Hindi pa nila patahimikin yung matanda. Maliwanag na itong matandang ito ay ini-exploit ng kagaya nila Robin Padilla, lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Diba? Ina-abuse para gamitin sa politika yung matanda na dapat nagpapahinga na. Kung kayo, magagaling kayo na advisor, magagaling kayo nakapanalig ni Digong Duterte, dapat noon pa lang, bago sumingaw ang baho ninyo, sinabihan nyo na sana siya na Tatay Digong, manahimik ka muna. Huwag na tayo magsalita, huwag na nating kalabanin ng gobyerno, bagkos tulungan na lang natin para yung mga bulok mo ay hindi mahalungkat. At pagdating na tayo ang nasa pwesto, saka natin gawin ang gusto ulit natin. Diba? Oh. Parang mga timang, mga walang isip. Ganyan ang binoto natin. O swerte yung mga hindi nagboto dito pero malas pa rin kayo kasi naging #1 senador. Oh.
Diyos ko. O, eto pa, mga kababayan, nahabol ko